Alam niyo ba guys, itong si nanay, napansin ko sa kanya, mahilig pala itong maglinis-linis ng kanyang paa, ng kamay, at talagang napakababaw lang ang kaligayahan nitong si nanay guys. Binilhan ko na nga lang yan siya ng panlinis sa kuko. At pagka meron akong pera, minsan, binibilhan ko na rin siya ng kanyang cutics para kahit papaano, pagka uuwi siya kinabukasan, nakakapaglinis siya ng kanyang kuko. At yun na nga lang rin guys, yung kanyang kaligayahan. Hindi rin po kasi yan siya mahilig na magpalinis ng kanyang kuko sa mga manicurista dahil natatakot siya na baka magkasugat nga. Minsan nga guys, nagpadala ako dito, nagpatawag ako ng manicurista para kako hindi na ako alis ng bahay. Sakto naman din kasi na outgoing ako, off duty po ako that time. And then sabi ko nga, parang napapagod pa ako para umalis ng bahay. Alam niyo naman tayo guys, pagka nakauwi na tayo ng bahay, halos talagang ang bigat-bigat na ng ating katawan para umalis. Kung may mauutusan nga lang tayo, di ba, na para mamalengke or whatsoever, gagawin na lang natin, kaya lang wala. So, ito nga guys, ayan, natapos na ako lahat-lahat para magpalinis ng aking paa at kamay. Siya nga panayang antay ng naglilinis, ayaw talagang maglinis guys. Sabi ko nga, wala namang problema dahil ililibre ko siya. At yun nga guys, nag-antay lang ng matagal, yung manicurista hindi talaga nagpalinis. At saka naglinis guys, nung umalis na yung naglilinis dahil nga natatakot siya. Nung time na yun, nakita niya rin kasi na medyo may dugo sa aking paa, kaya isa pa rin yun guys, talagang ayaw niyang magpalinis. Kaya sabi niya nga, mas pipiliin niya pa nga daw na siya na lang ang maglinis kahit na hindi naman gaanong kutkutin. Yun kasi guys yung kanyang gusto, huwag nang kukutkutin kasi siya, hindi naman din talaga as in malalim yung kanyang mga ingrown. Kaya ayaw na ayaw niya nang kinukutkot yung kanyang mga kamay. Kasi nga, alam nyo naman na araw-araw naghuhugas ng plato. Basta, yung ating kamay, lahat ng gawain talagang nagagawa. Pagka yung kamay natin nasugatan, wala na. Hindi na tayo makakakilos, di ba? Kaya, ayan, pagka siya naglilinis ng kamay niya, guys, yan tamang pag-aalis na lang siya at walang gaanong gagawin. Tingnan nyo nga itong si nanay. Sabi ko sa inyo, talagang maliit lang. Mababaw lang yung kanyang kaligayahan, guys. Ayan, binili ko siya ng bagong cutics niya. Sabi ko, maglinis siya. Total naman, nandito ako. Walang gagawin at may kasama dito sa bahay na paglilinis. At sakto naman din guys, nung pag-alis ko at itong kanyang alaga, itulog yan, saka siya naglilinis-linis. Sakto naman din po na katatapos lang din daw niya mag-lunch ng mga oras na yan. Kaya naisipan niyang maglinis ng kuko. At kung inyong mapapansin guys, si nanay nakasalamin. Pero sa totoo lang guys, itong si nanay, wala pa rin talaga siyang salamin. Sabi ko nga sa kanya, para hindi siya nahihirapan sa pagbabasa, alam nyo naman, kita nyo naman pagka nagbabasa siya guys, halos lumiliit na yung kanyang mata. Kailangan niya na rin talaga na magpasalamin. Alam ko naman na mataas na rin yung kanyang grado, yun nga lang. Minsan talaga, ang reason kahit na mataas yung ating grado, na hindi pa rin tayo nagpapakabit is yung pera. So, ayan, sabi ko kay nanay, pagka nagkapera, magpakabit na siya dahil nahihirapan na siya sa pagbabasa at sa pagsi-cellphone. Alam nyo naman, hindi kaila na ang pagsi-cellphone, normal na lang yan sa atin guys, dahil yan lang yung nagpapasaya sa atin, lalo na pagka wala tayong kasama dito sa bahay, di ba? Yun minsan, halos cellphone na nga lang yung nagpapatawa sa atin. Minsan cellphone na rin din tayo nakakakuha ng mga balita, mga updated news. Diba guys, kaya kailangan niya na rin talaga magpasalamin. At isa pa guys, ayan, kagaya niyan, or mahilig siya magkukut-kut-kut ng kanyang kuko, para safe ang kanyang pagkukutkot at hindi masugatan, kailangan niya ng malinaw na mata. Kaya ayan guys, pero sabi niya nga, ang uunahin niya raw na papaayos is yung kanyang ngipin dahil alam niyo naman, pagka merong ngipin, magandang tignan at makakangiti siya ng to the max guys. Kung sa bagay, ipalagngiti rin naman talaga si nanay, kaya lang mas maganda na rin yung may sarili siyang, may ngipin siya guys. Ito nga, natututo na rin pala si nanay guys sa pagbablog. Nung una, pagka tinatapat ko sa kanya yung camera, ayaw niya, nahihiya siya dahil nahihiya siya makita ang kanyang mukha. Pero ngayon, tingnan nyo nga, siya na yung nagpapasa sa akin ng video para pang-upload ko, o diba, nakakatulong na rin talaga si nanay guys. At alam na alam niya na kailangan ko ng video para consistent na rin ang ating mga ina-upload at original content. Kaya minsan, pagka alam niyang busy ako, itinutulungan niya na rin ako. At kahit na nasa opisina ako, nagugulat na lang ako, may mga video na sinisend sa akin si nanay para daw meron akong pang-upload sa kinabukasan, o diba? So hanggang yan lang muna guys, kita-kits ulit.